Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At sa video po natin ngayon ay magre-review po ako ng dash camera. Yung Asdom po kasi ay nag-send sa akin ng kanilang dash camera at yung sinend po nila sa akin ay yung model na M550. So ganito po yung itsura niya. Mamaya i-unbox ko po ito. Check natin kung ano ba yung itsura ng camera na to. Ganun din, ano yung mga included dito sa kanyang box. Check din natin yung kanyang build quality. At the same time, i-check ko po dun sa kanilang site. Tignan natin kung ano ba yung mga specifications ng camera na to. So wag na po natin patagalin. Sabahan niyo po ako, gawin natin to. Looking at the box, maganda yung packaging niya kasi makapal yung kanyang box. Kaya sure na yung item sa loob ay protected. Meron siyang manual at maganda rin yung pagkakaprint ng kanyang manual. Clear at saka colored. Tapos meron dito tayong prying tool. Meron ditong phone charger, I guess para sa power supply niya to. Meron ditong cable na Type-C. So, dito yan magkoconnect sa ating phone charger. Ganyan. May mga clips para yung mga wirings natin ma-secured ng maayos. Meron ditong bracket na may adhesive. So most probably, ito yung didikit sa ating windshield. Ito naman yung kanyang rear camera. Kung titignan ko yung build quality niya, mabigat siya. At maganda yung kanyang pagkakakonstruct. Meron din siyang kasamang adhesive at saka screw. And meron din siyang electrostatic sticker. So, ikinakabit to or dinidikit to sa windshield. And lastly, ito na yung kanyang dash camera. So, ganito yung itsura niya. Maganda yung kanyang pagkakagawa. Maganda yung materials niya, although plastic lang siya. Pero makikita mo na well-built yung pagkakagawa sa kanya. Ito yung mga laman ng box. So ngayon, check ko naman. Tignan natin kung ano yung mga specification ng camera na to. Itong Asdom na brand, this is a international company. Pero ang kagandahan dito, meron silang official store sa Shopee. Kung magugustuhan nyo yung review natin dito sa dash camera na to, napakadali nating i-check out. Unlike sa ibang brand na nire-review ko, karamihan kasi doon ay galing abroad. So medyo mahirap yung pag-purchase. Especially kung katulad ko na ayokong gumamit ng credit card for safety reasons. Pero ang kagandahan nga dito sa Asdom is meron silang official store dito sa Shopee. And ito yung link na binigay nila sa akin. So ito specific to para dito sa model na M550. Pero kung i-browse niyo yung Asdom na dashcam sa Shopee, actually marami silang model na available. Yung price niya is 5,499. Hindi ko masasabing mura siya, pero definitely hindi rin naman siya yung sobrang mahal. Kasi may mga dash camera na mas mahal pa sa price nito. Pero syempre, depende yun sa mga features ng dash camera. So check natin ngayon kung ano yung mga features available para dito sa model na to na M550. Dito sa kanyang product description, ito ay merong 3 camera. So ito yung front camera, tapos ito yung rear or back camera, and meron siyang cabin or inside camera, which is this one. Tapos meron din siyang super night vision, built-in Wi-Fi, built-in GPS, super capacitor, tapos may mga parking mode. Yan, katulad nito.
Nakasulat dito na 2.5 plus 1080p plus 2.5K recording. Pagka ang front camera lang ang gagamitin natin dito, it can record up to 4K. Pero kung gagamitin natin yung front as well as yung back camera, pareha sila makakapag-record ng 2.5K. Pero kung gagamitin natin yung cabin or inside camera, ang magiging resolution nila is 2.5 sa front, 2.5 sa rear, at saka 1080p dito sa inside camera or sa cabin camera. Tapos yung mga camera nito, lahat sila ay mayroong 150 degrees wide angle. Ganon din, itong back camera ay IP68. So, waterproof to. Kahit ilagay nyo sa labas ng sasakyan, hindi siya masisira. Tapos ito namang cabin camera or yung inside camera niya ay equipped din with infrared. Napakaganda niyan kahit na nagda-drive tayo sa gabi. Syempre napakadilim sa loob ng interior, pero still it can capture at least yung mga black and white images. Tapos meron din siyang super night vision. Nai-enhance niya or nababalance niya yung highlights and shadows. Tapos meron din siyang built-in Wi-Fi. Napaka-useful nito at napakaganda para sa pagmamanage natin ng mga videos dito sa ating dash camera. So especially kung gusto nyong i-view or gusto nyong i-check yung mga previous videos, ganun din kung gusto nyong i-download yung video, ay madali nating magagawa just through our phone. Kailangan lang nating mag-download ng ASDOM application. Tapos meron din siyang GPS tracking. Tapos dito yung easy and hidden installation. So ito directly dinidikit doon sa ating windshield. Sa pag-install naman, almost similar to sa lahat ng klase ng dash camera. Kumbaga ano to, mga plug and play. Tapos ngayon ko lang din napansin, equipped na pala siya ng SD card. Nandito sa loob, naka-insert na. Meron na siyang 64GB na free SD card. Easy removal and adjustment. So kanina, pinakita ko sa inyo itong kanyang bracket na ikinakabit or dinidikit dun sa windshield. Natatanggal ito. Spare lang tong isa na to. Tapos ito ay adjustable din ng 180 degrees. Pwede nyong i-set ng maayos dun sa inyong windshield. And natatanggal pala ito kanyang cabin camera. So kung ayaw nyong merong cabin camera, pwede nyo palang alisin to. Pero para sa akin, kung ginagamit nyo pang work or pang hanap buhay yung inyong sasakyan, Grab driver, Lalamove driver kayo, mas importante na meron kayong cabin camera para at least na monitor nyo rin yung mga passenger nyo. Meron siyang emergency lock and G sensor. Automatic niyang inilalak yung mga video pagka nakadetect siya ng collision. Meron din siyang 24/7 na parking mode. So may mga optional accessories din siya para dito sa rear camera. Kasi sa rear camera, ito lang yung adjustment na available. Ito lang. Pero again, sa online, marami kayong makikitang attachment para maging mas adjustable yung inyong rear camera. Tapos, pwede rin tayong maggamit ng hardwire kit. Tulad dito, Type-C USB hardwire kit. So, yung camera na naka-install dun sa aking Toyota Wigo, naka-hardwire yon. Gumamit ako dun ng hardwiring kit. Ang kagandahan kasi sa hardwiring kit, yung inyong camera ay continuous siyang nagre-record. Kahit na naka-park na kayo, naka-off na yung engine nyo, ay continuous, nagre-record pa rin or buhay pa rin yung inyong dash camera. Ang hardwiring kit naman, meron niyang safeguard na hindi naman niya i-discharge yung inyong mga batteries. Extension cable, just in case na kukulangin yung cable na provided para sa rear camera. Katulad ng mga pagka nag-install kayo sa van, sa pickup,
definitely kakailanganin nyo ng extension cable. Again, sa online, sa Shopee, marami kayong mabibili ng mga extension cables. So, yun yung mga specs niyan. Ngayon naman, ikakabit ko ito dun sa aking Toyota Wigo. Testingin ko muna tong unit kung gumagana. Tapos itong USB Type-C, dito siya papasok. Dito sa side na ito. Ayan, ganyan. Sasaksak ko ngayon to dito sa aking 12 volts na cigarette lighter. Check natin. Ayun, milaw siya oh. Ayun, nag-open na. Itong una, ito yung kanyang power button. Itong pangalawa, ito yung kanyang arrow up. Ito yung OK. Ito naman yung arrow down. At ito yung mode. So sa unang open natin, kailangan natin siyang i-set up. So English, i-OK lang natin. Tapos humingi siya ng timeline. Okay. So ito yung date. Pwede nyong iset yan. Gagamitin nyo lang itong arrow up. Tsaka yung arrow down. Tapos pag okay na, ay pipindutin nyo yung okay. Andito naman sa time. Isa-set ko sa time ngayon. Tapos yung minutes, isa-set ko rin. Tapos okay. Tapos okay ko na lang din to. Yun. Okay na. O, sabi format SD card daw. So gamitin nyo lang yung arrow up, arrow down para mapunta tayo dun sa okay. Tapos okay natin para mag-format siya. Yan, please wait. Please format memory card for smooth operation. Okay? So yan, okay na. Nag-iilaw dito ng green. Recording na yan. So ito yung ating interior or cabin camera. Tapos yung ating front camera, yan, nakatakip kasi yung kamay ko eh. So yan naman yung ating front camera. Para dito sa ating back camera. Dito siya papasok sa side na ito. Yan yung back camera. So working tong back camera. Working din yung cabin camera at syempre itong front camera niya. Patayin ko na muna, tanggalin ko yung mga connection niya, tapos set up ko naman dun sa windshield. Pag pinupwesto na natin tong dashcam, hanapan natin ng location na hindi may istorbo yung visibility natin habang tayo nagda-drive. Para sa akin, mas gusto ko na medyo tago siya ng konti. Kaya dito ko siya ilalagay. Linisin nyo lang maigi para sure na kakapit siya ng maayos. Pinower on ko muna siya para makita ko yung pagka-sentro. Pag nakapatay kasi hindi mo alam kung tagilid eh. Baka hindi mo makuha yung pinakagitna dito sa dash camera. Dahil nga dinidikit lang yan, mas ma-advise ko na pag dinidikit nyo, buhayin nyo muna, power on nyo para makita nyo na nakasentro yung screen. So okay na to, nakakabit na. Yung mga wirings nito, temporary lang muna. Hahayaan ko lang muna nakasabit dito sa mga gilid-gilid na to. Pati yung rear or back camera niya, sasabit-sabit ko lang muna rito yung mga wire. Hindi ko pa ipe-permanente dahil gusto ko lang munang matesting tong dashcam na to. Gusto ko makakuha ng footage sa umaga, doon sa kanyang front, sa rear at saka dito sa inside cabin. Ganon din, gusto kong kumuha ng mga shots niya sa gabi para lang makita natin kung tama ba yung sinasabi dun sa kanyang specification na talagang 2.5K at 1080p yung kanyang mga resolution. Tapos para naman sa proper installation dito sa aking Toyota Wigo, gagawin ko yan ng separate video. Kukuha muna ako ng hard wiring kit at papakita ko sa inyo kung paano ikakabit yung ASDOM na dash camera na to using hard wiring kit. Ito yung kanyang front camera
At makikita natin na maliwanag yung kanyang video. Ganun din yung kanyang details are very clear. So pagka ganito yung quality ng ating dash camera, definitely in case of emergency, very useful yung footage na makukuha natin dito. Ito naman yung kanyang rear camera. At same with the front camera, maliwanag din yung kanyang video at very clear din yung kanyang mga details. So para dito sa front and rear, masasabi kong nasa 2.5K nga yung kanyang resolution. Ganun din, yung video or yung footage na makukuha natin para sa kanyang rear camera is also very useful in case of an emergency. Ito naman yung kanyang cabin camera. At makikita natin na during daytime, napakaliwanag din ng kanyang video. Ganun din ang kagandahan ng kanyang cabin camera ay adjustable yung kanyang lens. So kahit saan nyo man nilagay yung kanyang dash camera, definitely hindi kayo mahihirapang mag-adjust or mag-focus. Pansin ko rin na lahat ng kanyang mga lens ay totoong widescreen. Dito naman sa kanyang front camera during nighttime, makikita natin na very clear pa rin yung kanyang video. At pansinin niyo yung mga motorsiklo, nababasa yung kanilang mga plate number. Kaya lang, pagka mabilis na yung takbo ng mga sasakyan, medyo nagiging blurry din siya. At isang napansin ko rin dito, medyo dark yung pagkakakuha sa video. Well, probably dahil naka-medium tint din yung aking windshield. Para dito naman sa kanyang rear camera, makikita natin na clear pa rin yung kanyang video. Although, kung titignan nyo maigi, may konti siyang pixelation. Well, sa tingin ko, dahil sa hindi ko pa na-turn on yung kanyang WDR or yung kanyang Super Night Vision. So, papakita uli ako na isa pang footage wherein ito turn on ko yung kanyang WDR. Ito yung difference pagka naka-turn off at naka-turn on yung WDR. So, yung nasa right side, yan yung naka-turn on yung WDR. At makikita natin dito na malaki ang niliwanag ng kanyang video. Ganun din, nawala yung kanyang pixelation, kaya masasabi ko na mas maganda yung quality ng video pagka naka-turn on yung kanyang WDR. Para naman sa kanyang cabin camera, very clear pa rin yung kuha niya dito sa loob ng interior. Although visible yung mga fine pixelation, which is due to low light situation. Tapos, pagka nagiging dark dun sa loob, nagte-turn on yung kanyang infrared at nagre-record siya ng black and white, which is very useful para sa monitoring at protection ng passenger at driver sa loob ng sasakyan. Tapos ko na pong i-review itong ating Asdom M550. At para sa akin, nagustuhan ko po yung performance ng dash camera na to. At ganun din, pwede ko po itong recommend lalong-lalo na sa mga naghahanap ng dash camera na capable of capturing high-resolution videos. Ganun din, marami pong extra features kasi itong dash camera na to. Katulad po ng kanyang built-in Wi-Fi, wherein madali po kayong magmamanage ng kanyang mga videos using only your cellphone. Ganun din, naka-GPS tracking na po ito. May ilang bagay lang po ako na hindi nagustuhan dito. Number 1 ay yung kanyang mounting. So, itinidikit po ito or ini-install ito doon sa ating windshield using adhesive. At para sa ating country, which is tropical, so kung nakaparking kayo all day at nakasikat ang araw, medyo nagwo-worry lang po ako kung mag-hold on ba yung kanyang adhesive. And then, ang pangalawang hindi ko po rito nagustuhan ay yung kanyang lack of adjustability. Kasi once na naka-install na po yan or nakadikit na po yan sa ating mga windshield, ang adjustment lang po ng ating front camera ay up and down movement. So kung gusto niyo siyang i-adjust sa left or sa right, hindi niyo na po magagawa yon. Kaya nga sabi ko nung ini-install natin, make sure na maisentro nyo sa gitna ng windshield para hindi kayo mamumroblema kung na-misalign siya ng konti. Well, ang kagandahan din naman po rito, ito po ay wide angle. So kung medyo nagawi kayo ng konti sa right or sa left,
it doesn't matter kasi wide po yung kanyang camera eh. So kumbaga, kuhang-kuha niya lahat ng nasa harapan. At ganun din po, gagawa po ako ng second video para dito sa ating ASDOM M550. Yung second video po na yon ay i-install ko po yan dito sa aking Toyota Wigo. At gagamitan ko po yan ng hard wiring kit. Dahil gusto ko pong pagganahin dito yung 24/7 parking mode. So sana po nagustuhan niyo yung video natin ngayon. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless.